doesn't matter. So, we commonly hear this, age doesn't matter, kapag ang pinag-usapan natin ay love life. Diba? Normally, pag mas matanda, yung isang partner, dun sa isang partner, lagi ang sinasabi natin, age doesn't matter. No? But, ngayon, ang pag-uusapan natin, yung kaibigan ni Jonard, nandito uli. Age doesn't matter when it comes to serving God. So, hindi sukatan yung edad para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. So, itong mensahe na ito ay ang pag-aaralan natin, yung pagtawag ng Panginoon kay Jeremias, kay Prophet Jeremiah. So, itong message na ito ay ibinigay ng Diyos kay Jeremiah noong panahon na ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nalipin, under captive ni King Nebuchadnezzar. Okay? So, si Nebuchadnezzar, he is the king of Babylon. So, ito yung panahon, sabi, ito yung lowest period ng buhay ng mga Israelita. No? Maraming panalangin ang ginawa ng mga propeta kasi marami ng mga mananampalataya ang nag-compromise, no, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya alam nyo ba, ay baka kayo malaglag dyan sa taas. Baka malaglag ba kayo dyan? So, kaya si Jeremiah, siya yung tinawag na weeping prophet. No? Bakit tinawag na weeping prophet si Jeremiah? Kasi nga, tawagin siya ng Panginoon, it was the lowest, no, season ng buhay ng mga Israelita. Ito yung panahon na lumayo ang maraming Israelita sa Diyos, and alam naman natin, kapag tayo ay namuhay sa kasalanan, na nasisira yung ating relationship sa Panginoon. So ito yung time na, kasi noon naman sa kanila, di ba, hindi katulad natin ngayon na anytime we could go to God's presence, ask for God's forgiveness, and then ask something from God. Hindi ganun kasimple noon sa kanila. You have to go to the temple, make amends kung ano man yung kasalanan mo. Mas mahirap yung noon, yung panahon nila. So, marami ang hindi na ginawa yun. Marami ang hindi na, this is the time na hindi na sila pumupunta sa templo. No? Kasi, nasira na yung templo. So, ang mga tao, wala nang pagpapahalaga sa Diyos. Kaya, Jeremiah was called the weeping prophet. But in his time, ito din yung time na ginamit siya ng Panginoon para makapanumbalik yung mga Israelita. No? He was called by God at a very early age. So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of Jeremiah. We're going to read from chapter 1, verses 5 to 10. Okay? Sabi dito sa verse 5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. The Lord replied, do not say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don't be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. Today I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. So, makikita natin, no? Sa umpisa, may resistance
kay Jeremiah. May ikukumpara natin yan doon kay Moises. Ang pagkakaiba lang, mas bata si Jeremiah nung tawagin siya ng Panginoon. No, pero may resistance. Bakit? Kasi feeling nila hindi sila equipped. Feeling nila hindi nila alam yung sasabihin. And in our time, marami sa atin ganyan. Hindi tayo makapag-share ng Word of God sa iba. Hindi tayo makapag-invite ng mga friends, classmates, workmates natin sa church. Kasi ang iniisip natin, hindi natin alam kung paano tayo mag-uumpisa. Hindi natin alam kung ano yung ating sasabihin. Diba? And sometimes, nagiging dahilan din natin yan, Lord, parang ang bata ko naman para maging sa leader. Lord, parang ang bata ko naman para gamitin sa ministry. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Pero believe me, and take it from those people who have given their lives to God. Walang pinakamasayang buhay kundi yung buhay na naglilingkod sa Diyos. Naalala ko kahapon, merong gawain yung mga kababaihan. Sabi nila, meron doon medyo bata-bata pa siya. Siguro she's in her early 30s, no, kababaihan na siya. Sabi niya, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nakilala ko ang Panginoon na hindi pa akong gutay-gutay. So ano ibig sabihin niya yun? Sabi niya, at least marami pa akong panahon, di ba? Meron pa akong lakas para makapaglingkod sa Panginoon. So, kaya kayo, young people, yung mga nandito, you should be thankful. Kasi nakilala nyo ang Lord sa panahon na meron pa kayong kakayahan na maglingkod. Diba? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo sa Kanya? Kailan mo pa ipapagamit yung buhay mo sa Kanya pag nakahiga ka na? Diba? Ano pang Lagi ko nga sinasabi, di ba? Marami dito sa atin, may mga magagaling na talents. Di ba? We have skills, we have talents, we have gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya lang, yung mundo ang nakikinabang doon sa talents, sa gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung mga skills na meron tayo. If you are good with something, let God use it. No, hindi lang sa mundo, hindi komot ikaw ay nagtatrabaho at sinusweldohan ka ng kumpanya mo, doon mo lang gagamitin yung talento mo. Hindi sila ang nagbigay nun sa'yo. Ang Panginoon ang nagbigay nun sa'yo. Kaya the more, dapat yung talento mo, yung gift na ibinigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Diba? Don't ever think na hindi ka kayang gawin or gamitin ng Panginoon. Set, diba? Jeremiah's life as an example to you young people. So ano daw yung dapat nating tandaan? Yung sinabi ng Diyos kay Jeremiah. Number 1, God has chosen you from the womb. Diba? From your mother's womb. Nung ikaw ay nasa tiyan pa ng nanay mo, pinili ka na ng Diyos. Meron ng plano. Alam na ng Panginoon kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. Alam na ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Kaya you should, no, sa panahon nyo ngayon, hanapin nyo kung saan kayo inilagay ng Panginoon. Wag lang tayo mamuhay para for sustenance. Naiintindihan natin that we have to work, di ba? We have to do things para masustain yung needs ng family, masustain yung ating needs, di ba? Pero lagi nating tandaan,
na sa tiyan pa lang ng ating magulang. So dun sa binasa natin sa verse 5, sabi niya, I knew you before I formed you in your mother's womb. Kilala ka na ng Panginoon. Alam na niya kung ano yung ibibigay sa'yo. Alam niya na kung ano yung gusto niya maging para sa'yo. And sabi, before you were born, I set you apart. Diba? Ibinukod ka na ng Panginoon sa dinami-dami ng tao. Ikaw, na nadito, ibinukod ka na ng Panginoon. Kaya wag mong sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos na pinili ka niya at inilagay ka niya dito sa church. God has a very important purpose for you, kaya ka nandito. And sabi diyan, and appointed you as my prophet to the nations. Biruin mo yun, alam na niya agad kung anong gagawin niya kay Jeremiah. It's the same thing with you. Hindi man tayo pinili na katulad ni Jeremiah na maging propeta, di ba? But God has something. God has a plan for you. He appointed you to something. He appointed you to a specific work. Dapat hanapin mo yon. Hindi ang layunin ng Diyos, kaya ka iniligtas or kaya ka niya dinala sa lugar na ito ay para maging tagapakinig lang. There is more. Meron pang gusto ang Diyos na gawin mo. So don't be satisfied just going to church, sitting down, singing, listening, and after that, wala na. You just go back the next Sunday. Diba? Find your purpose. Hanapin mo yung ministry na gusto ng Diyos na gawin mo. Kung ikaw ay magaling sa multimedia, lumapit ka kay Kuya PJ. Kung ikaw ay gifted sa pagkanta, lumapit ka kay Kuya Erwin o kaya kay Ate Kat. Diba? Kung may talent ka sa pagtugtog, lumapit ka kay Kuya Erwin. Kung gusto mo mag-participate sa pulpit ministry, mag-MC, mag-opening prayer, lumapit ka kay Ate Mel. Kung gusto mong maging cell group leader, diba? Lumapit ka kay Ate Nika. So we have leaders here na pwede niyong malapitan. Kung gusto mong mag-participate sa ushering, lumapit ka kay Ate Joy. Diba? Maraming ministry sa church. Kung ikaw ay may talent sa pag-aayos, diba? Tumulong ka sa pag-aayos. Katulad nung bulletin board natin, wala nang laman. Diba? Pero maraming may talent ditong mag-ayos. Find time, diba, to do ministry. Alam nyo, iba na yung mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi na katulad noon. Dati, mostly ng mga trabaho, walang work pag Sunday eh. Pero ngayon, kahit holiday, Sunday, parang patayan, ayaw na pagpahingahin yung tao. 8 hours, yung 8 hours, ginagawang 12 hours. Diba? Pag inalat-alat ka, gagawin pang 16 hours. May naririnig po nga ako, 18 hours na sila naka-duty eh. Ba, 18 hours na nagtatrabaho. So you see, sinisira ng kaaway yung order na ginawa ng Diyos. That 6 days, ikaw ay magtatrabaho, pero one day, ibibigay mo sa Diyos. Ang nangyayari, sa atin na yung 6 days, pati yung pang-pito sa Diyos, sa atin pa rin, instead na sa Diyos. Diba? Dahil sobrang hectic ng ating schedule, nakokompromiso natin yung araw ng pagsamba, ginagawa na nating family day at saka gala day. So hindi dapat ganoon, hindi yung order na gusto ng Diyos para sa atin. Sunday should be devoted for God. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may gala kayo, you go to church first. Diba? Kasi atin na yung 6 na araw eh. Ano ba gusto natin? Gawin nating 8 araw ang isang linggo? Sa palagay nyo ba, pag ginawa nating 8 araw yung isang linggo,
may makakapag-stay na tayo, hindi na tayo a-absent ng Sunday. Di ba? Hindi. Kasi ang totoo, yung the small things or the things that you have now, pag naging matapat ka dyan, magiging matapat ka sa madami. Pero kung yung merong konti na meron ka, hindi mo na pagtapatan niya sa Diyos, lalo kang hindi magtatapat sa madami. So, pinili ka ng Panginoon. Hanapin mo yung ministeryo. Huwag tayo magpakalunod sa pag-aaral, magpakalunod sa pagtatrabaho, di ba? Magpakalunod sa mga bagay na makamundo na nalilimutan na natin that we have a responsibility. Di ba? That God has a purpose sa buhay natin, hindi lang magtrabaho, hindi lang mag-aral. Pero hindi ko sinabi na tumigil kayo sa pagtatrabaho or tumigil kayo sa pag-aaral. But one thing, if you have time for those things, you should always have time for God. So, kaya nga, si Jeremiah, sinabi sa kanya ng Panginoon, pinili na kita eh. Diba? Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Kasi, ang Diyos ang lumikha sa atin, kaya alam niya kung ano yung kaya natin. Alam niya kung saan niya tayo ilalagay. Minsan kasi, sa sobrang dami na nating alam, tayo na yung nagpapatakbo sa buhay natin. Di ba? Pero, katulad ng kasabihan na we cannot outgive God. It's the same thing. Mas higit ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin. Di ba? Hindi natin mas madadaig yung kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, yung iniisip ng Diyos para sa atin, yung plano ng Diyos para sa atin, ay idinisenyo dun sa pagkakalikha sa atin. Di ba? Kaya napansin nyo ba yon? Kung ang design ng Lord ay mag-work ka ng normal hours na 8 hours, pag sumobra doon, ano nangyayari sa tao? Nai-stress. Sobra ang stress. Di ba? Nagkukulang kasi yung panahon natin sa pahinga. So, kaya kapag kayo ay maghahanap ng trabaho, ipag-pray nyo sa Lord na bigyan kayo ng ituro sa inyo yung trabaho na may mabait na amo. Na hindi kayo papatayin ng trabaho tapos kulang yung sweldo nyo. Diba? Pag nasa ganun kayong situation ngayon, pray for God's job for you. God has a perfect job for you. No? So, Psalms 139:16, sabi dyan, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day has passed. So, lahat ng tungkol sa atin, alam yan ng Panginoon. Diba? Kaya nga, all-knowing siya eh. Pati yung panahon na hindi ka pa nabubuo, binubuo ka pa lang, alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya sa'yo. Diba? Sa tiyan pa lang ng nanay mo, pinili ka na niya para maglingkod. At bawat araw ng buhay mo, diba, nakatalayan sa Diyos. How you spend your time, how you use your talents, how you spend your life that God has given. So, sana, if we have time to work, if we have time to study, if we have time for pleasure, always find time to serve God. Number 2, God can use you even if you are young. Kaya nga, ang ating pamagat nung ating pinag-uusapan ay age doesn't matter. Kahit na ikaw ay bata pa, kaya kang gamitin ng Panginoon. Diba? Sinabi ng Diyos dun sa verse 6-7, dun sa Jeremiah, sabi ni Jeremiah, Panginoon, hindi po ako makakapagsalita kasi masyado akong bata. Diba si Moises, yun din ang sabi niya, Lord, hindi ko po kayang humarap kay Paraon kasi hindi ko alam yung sasabihin. I
am not capable to speak. I don't know what to say. Anong sagot ng Panginoon? Don't say, I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. So if you don't know what to say, you ask God to give you the words. Diba? Kung ikaw ay nag-share ng Word of God, bago ka mag-share, mag-pray ka muna, Lord, ibigay niyo po sa akin yung mga salita na dapat ko sabihin sa tao na to para siya po ay madala ko sa inyo. Diba? Hindi kailangan na sa ulo mo ang Bible ng cover to cover para makapag-share ka ng Word of God. We have basic verses sa Bible, di ba? Yung sa one verse, anong ginamit doon? Yung John 3:16. Di ba? Yung Romans, pwede natin gamitin. So basic. Pero syempre, dapat alam din natin yung ibang verses ng Bible. Kasi kung ang share natin may sakit, alam natin dapat kung ano yung verse na dapat sasabihin sa kanila. Di ba? Sa alang may sakit. Tapos, ang ikukwento mo, yung kwento ng digmaan nila David. Di ba? So, you ask God. Ask for God's guidance. Sabi dun sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Listen to this, young people. Kahit na sabihin nila na ikaw ay bata pa at kulang ang experience, kulang ang kakayahan, kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. God will give you the words to say. And sabi dyan, be an example to all believers in what you say. Diba? Kaya marami yung people, ayaw nila sa church. Meron akong kaibigan, tinatanong ko siya, bakit ayaw mo sa church? Sabi niya, kasi ang daming bawal. Diba? Mahilig kasi siyang, magsuot ng short na, yung maong na panty. Diba? Minsan nga niloko ko, ano kayang pakiramdam magsuot ng maong na panty? Sabi niya, marami daw bawal sa church. Kailangan mahaba yung damit mo. Ako, nakakahiya naman kasi sa Lord. Kung papasok ka sa church, pag-upo mo, labas na yung kuyukot mo. Diba? Yung damit, binabagay yan sa lugar na pinupuntahan. Pag sa mga formal na hotel ka pupunta, hindi pwede yung nakapanting maong. O formal ka din. Bakit doon? Di nagre-reklamo. Sa simbahan nagre-reklamo, di ba? So, be modest, young people, on how you wear your dresses. Remember this, hindi komot-uso, pwede na sa inyo. Lagi niyong tandaan, i-consider niyo palagi na kayo ay Kristiyano. Natatandaan ko yung, ito very common naman kasi sa babae, no? Kasi ang lalaki naman, wala naman lalabas sa dibdib dyan. Tsaka, meron bang lalaki naghahanging na t-shirt? Wala naman. Wala naman eh. Sabi, yun daw mamahaling alahas sa mall, nakatago, di ba? Nakakwadro, may susi. Hindi yan nakabilad. Pero yung mumurahin daw, nakabilad. So, ganun din daw tayo. So, yung precious, hindi dapat yan inilalabas. Dapat yan nakatago. Sabi mo sa katabi mo, alam mo bang precious ka?
So be modest, no? Sa pananamit natin, sabi, we must set an example. Ulitin ko po, hindi kamot-uso ay dapat sa'yo. Isipin mo, ikaw ay Kristiyano. And tayo ay templo ng Diyos. We represent the body of Christ. Di ba? Kung halimbawa, gifted ka sa dibdib, kahit naman hindi mo ilabas yon, halata naman yon. Ba't kailangan mo ipagpangalandakan? Kung hindi ka gifted, wala ka ilalabas. No, ganon yun kanya-kanyang gift. Mga babae, mahalin niyo yung inyong, mahalin niyo inyong sarili. So sabi din dyan, in the way you live, dapat maging example tayo. Diba? Huwag kayo lagi nakikipag-away, konting kibot, lagi na lang kaaway niyo yung katabi niyo. Diba? Naka-experience na ba kayo lahat ng nakakatabi niyo, nakakaaway niyo? Dapat nga Kristiyano tayo, yung nakakatabi natin, nagiging kaibigan natin. Diba? Hindi natin nagiging, we must make friends, not enemies. Why? Kasi yun yung way para madala natin sa Panginoon. Paano kung lagi tayo nakikipag-away? Tapos, maiimbita ba natin yung kaaway natin sa Lord? O sa church? Diba? Kung inaway mo yung kapitbahay mo, paano mo siya maiimbita sa church? Ba't ako pupunta dyan na inaaway mo nga ako? Diba? Yung classmates mo. So, be an example dun sa mga yung paraan ng pagsasalita natin. We must speak with love. Diba? No, sa mga tao. And then sa paraan daw ng pamumuhay, be an example. Makita na ikaw ay Kristiyano. Hindi yung pag isinama ka, diba, sa mga kambing, hindi na halatang tupa ka. Mukha ka na rin kambing. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang tupa o mukhang kambing? So, sabi, in your love, di ba, if we will love, it should be a genuine love. Di ba? Nag-set ang Lord ng example. It should not be a selfish love. Di ba? It should be a forgiving. We should have a forgiving heart. We should have a loving heart like that of God. Kahit na hindi ka ibig-ibig, dapat matuto tayong mahalin. Diba? Yung katabi mo, kahit hindi mo masyadong gusto yan, alam mo bang kailangan mong mahalin yan? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, pagdating mo sa langit, yan pa din ang kasama mo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Ayan, ngayon, simula sa araw na to, pag-aralan mo ng mahalin yan. So we should love even yung hindi kaibig-ibig. And then sabi dyan, your faith. Sa ating pananampalataya, when you pray, believe that God will answer. If you are in a very complicated or hard situation, di ba, maniwala ka na kaya kang ialis ng Diyos dyan. Hindi yung palagi na lang tayo ang negative. Ano ba to? Anong buhay ba to? Di ba? Tapos gusto mo pa magpakamatay? You should always look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung nasa mahirap kang sitwasyon, sa Diyos ka lang magtiwala. Huwag mong kantahin yung kanta ni Morissette na gusto ko nang bumitaw. Di ba? Kapag ikaw ay may Diyos, kahit kailan hindi ka bibitaw. Kasi ang Panginoon laging nakakapit sa iyo. Di ba? Be strong. Sa panahon ng mga problema at pagsubok, mas lalo ka mag-pray, mas lalo ka magtiwala sa Panginoon. And sabi doon sa hulo, and your purity. God always looks at our heart. Di ba? Ano yung kanta ni David? A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for.
A heart that follows hard after thee. Ang Diyos lagi siyang tumitingin sa ating puso. Kaya mapanatili dapat natin yung purity sa ating puso. Hindi lang sa ating puso. 'Di ba? Yung purity ng ating mga katawan. Kaya alam nyo, young people, huwag kayong papasok. Kung kayo ay papasok sa relationship, huwag kayong gagawa ng anuman na dudungis sa inyong purity kung hindi pa kayo kasal. 'Di ba? Hindi, sabi ko nga, we live in a world na yung mali ay ginagawang parang tama. 'Di ba? Kasi sabi, liberated na daw ang mundo ngayon. Kaya kahit mag-on lang kayo, pwede na kayong mag-sex. Totoo naman yon na we live in a liberated world. But never forget na ikaw ay Kristiyano. At ang Kristiyano, hindi natin dapat motto, if you can't beat them, join them. Di ba? Ang motto natin, against the flow. Kahit na tayo, yung one man standing, we will stand on what God is commanding us. Di ba? Ingatan natin ang ating, it's applicable sa babae at sa lalaki. Dapat iniingatan natin yung purity natin. Why? Mahalaga yan sa Diyos. Huwag kayong excited. Kung di nyo mapigil yung sarili nyo, mag-asawa na kayo. Kaya lang, lagi nyong tandaan, ang pag-aasawa, it's not just all about sex. Ewan ko kung ma-enjoy nyo pa yun pag wala na kayo makain. Baka isoli nyo na yung partner nyo sa magulang nila. So, di ba? Think first. Kaya mahalaga na balanse yung panahon natin. Kasi pag hindi balanse yan, makakaisip ka ng mga bagay na hindi in line do sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. So, punuin mo yung isip mo ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Find time to pray. Find time to read the Bible. Bakit kailangan magbasa ng Bible? Kasi ito yung mapa natin para malakaran natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, kung hindi mo alam yon, paano mo yung gagawin? Di ba? Kung hindi mo alam yung daan doon sa pupunta mo, paano ka pupunta doon? Di mo alam. Kaya nga, sabi, maging example ka. Hindi komot ikaw ay bata, lagi na lang yung mga matatanda titignan mo. No, you have a life of your own. Kailangan mag-set ka rin ng example. Sila, yung buhay ni mga nauna, guide lang yun sa'yo. Di ba? Pero yung buhay mo, kung mali yung ginawa ng nauna, wag mo nang isunod sa'yo. Okay, number 3. God will speak through you His words. Sabi ni Jeremiah, Lord, hindi ko nga po alam yung sasabihin ko. So anong sabi ng Panginoon? Ibibigay ko sa iyo, huwag kang matakot. Ibibigay ko sa iyo kung ano mo yung dapat mong sabihin. Kaya we should never be afraid to share the Word of God. Kasi we should always ask the Holy Spirit to teach us, to guide us. So you see, kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo din alam yon na ang Diyos pala ang magtuturo ng aking sasabihin. So if you know that, magkakaroon ka ng courage na mag-share, di ba? Na magsalita. Ewan ko ba? Marami, pagdating sa church, hindi sila makapagsalita. Pero nakakapanligaw sa labas. Ano yun? Nasagot sila ng hindi nagsasalita? Diba? Kung nakakapanligaw tayo, nakakausap natin yung ating mga taong gusto makausap, dapat ganun din tayo ka-bold when it comes to sharing the Word of God. Di ba, young people?
May kausap pa ba ako? Sabi sa Exodus 4 verse 12, "Now go, I will help you speak and will teach you what to say." Ito yung panahon na ayaw pumunta ni Moises doon kay Paraon kasi sabi niya, "Lord, hindi ko nga alam yung sasabihin ko eh." So sabi ng Panginoon, "Humayo ka. Tutulungan kita at ibibigay ko sa iyo yung salita na yung sasabihin." Pag nakita ng Panginoon yung willingness mo to obey, pag nakita ng Panginoon na gusto mo magpagamit sa Kanya, siya ang tutulong at magtuturo sa iyo. O, gisingin niyo yung natutulong. Sabi sa Luke chapter 12 verse 12, hindi pa po gabi. Alas 11 pa lang. Alas 11 ng umaga, huwag kayo matulog. "For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say." So ang banal na Espiritu ng Diyos, ang isang trabaho niya sa atin, ay turuan tayo, i-guide tayo, ano yung sasabihin. Kaya alam niyo, young people, it is very important that every Christian is filled with the Holy Spirit. Kahit na hindi ka magaling magsalita, God will give you the words to say. He will help you. He will guide you. And alam natin, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Sabi mo sa katabi mo, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Huwag natin kalilimutan. So don't be afraid to share God's word to people. Kasi ito yung bilin sa atin ng Panginoon di ba? Ito yung unfinished business na iniwan ng Lord bago siya umakyat sa langit. Baka bago matapos yung buhay natin dito sa lupa, unfinished business pa rin siya kasi hindi natin ginawa. So, maging finish na, no? Maging complete na yung reason kung bakit bumaba ang Panginoon dito sa lupa, yun ay para sa ikaliligtas ng marami. Tayo mga mananampalataya ang kukumpleto nun. Sabihin mo sa katabi mo, tayo ang kukumpleto nun. Huwag niyong kalilimutan. Binigyan tayo ng Diyos ng chance. Diba? Hanggat tayo ay meron pang tinig, hanggat tayo may kakayahan pa, ipagamit natin yung buhay natin sa Lord. Number 4, God appoints you to spread His kingdom to the world. When it comes to spreading the Word of God, dapat malawak yung pag-iisip natin. Hindi nakakonfine lang sa loob ng church. Diba? Paano? Sisharean mo yung katabi mo ng salvation? Tumanggap na yan sa Lord Madalas nakakonfine lang tayo sa loob ng church. Young people, you go out of your boxes because God created you to spread His word to those people who need salvation. Hindi lang dito nakakonfine sa loob ng church ang purpose ng Diyos sa iyo. God wanted to use you inside and outside of the church. So sabi sa Acts, di ba yung sa binasa natin kanina, dun sa verse 10 pala, nung Jeremiah, sabi, "Today, I appoint you to stand up against nations and kingdoms." Imagine mo, yung people siya. Sabi, tatayo siya laban sa mga nations and kingdoms na hindi naniniwala sa Panginoon. Anong purpose nun? Para makilala nila na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ang tunay na Diyos. Di ba? So don't be afraid. Why? Sabi sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Tatanggapin mo daw ang kapangyarihan kapag dumating ang banal na Espiritu sa iyo, and you will be my
witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and dito natapos, to the ends of the earth. Pwede kang gamitin ng Panginoon basta gusto mo. Alam nyo noon, mahihiyain kasi ako nung bata ako kasi lumaki kami na nasa loob lang ng bahay. Alam nyo kung bakit? Kasi before, masyadong mataas yung isinet na standard sa mga anak ng pastor. Bawal kang humalakhak kasi hindi modest. Diba? Bawal kang manggaspang. Diba? Kaya marami kami, sa totoo lang, marami kaming tanong na gano'n. Bakit gano'n? Parang feeling namin, hindi kami normal. Salamat sa Lord na bago na yung kaisipan ngayon, naisip ng mga tao na kami ay tao din. Diba? And pwede din kami mabuhay ng normal life. So, kaya yung buhay ko noon, hindi talaga akong exposed outside. Kaya hindi ako, nung may nagsasabi sa akin na ako ay tinawag ng Panginoon magpastor, sabi ko parang hindi ko yun kaya. Hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Pero alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, pag nakita ng Panginoon yung desire mo na magpagamit sa iyo, He will use you sa iba't ibang paraan at hindi lamang dito, maging sa iba't ibang lugar. And natutuwa ako at sobra yung pagpapasalamat ko sa Lord. Kasi nagamit ako ng Panginoon para mangaral ng kanyang salita, hindi lang dito. Diba? Nai-invite na din ako sa ibang church. And before, nakapunta na kami ni Jana sa Thailand. Kami doon, umawit kami doon. Diba? Nag-share kami ng Word of God. Sabi ko nga, sayang. Yung mga young people ngayon, hindi na-experience yung na-experience namin noon. That every vacation, class vacation, that summer, no? We go to different places, nagko-crusade kami. Tapos, humahayo kami. We are at your age. High school ako noon. Imagine niyo, nagkaroon ng, nag-uumpisa pa lang yung mga churches sa Mindoro noon. We go to Mindoro. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba-iba yung experience namin na ma-share. Nakatira kami sa haunted house, pero nag-service kami doon. Nakapunta kami sa bundok, lumakad kami ng 7 hours, balikan, para lang maglibing ng patay. Diba? Tapos humahayo kami doon sa lugar na hindi kami kilala. Nakaranas pa kami na mag-mission dito sa Taal. Diba? Nung nag-mission kami sa Taal, nila Pastora Alma, sikat na sikat kami doon. Kasi mainit doon eh. Yung mga tao doon, hindi maputi. Para nasunog na yung balat nila sa init. Kaya sikat kami kasi mistisa kami doon. But one thing, kahit na kami ay bata noon, nagamit kami ng Panginoon sa paglilingkod. And I believe na kaya din yan gawin ng Panginoon sa iyo. Hindi man katulad nung sa amin before. But marami kayong resources ngayon para mag-share ng Word of God sa iba. Diba? Kung dumating man o makatagpo man kayo ng tao na tatanggihan kayo, it's okay. Hindi naman lahat talaga tatanggap. Ang mahalaga, ginawa mo yung part mo sa kanilang buhay, nagawa mo yung gusto ng Diyos na gawin mo. So like Jeremiah, age doesn't matter. It doesn't matter how young you are. It doesn't matter how old you are. Ang mahalaga, magawa mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. So always seek God's help. Kung nahihirapan kang mag-share ng Word of God, ask God to help you. Kung wala kang courage,
Ask God to give you the courage. Sabi doon sa Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You ask for God's Holy Spirit to come into your life, and so that you would experience that power to share the Word of God. So hindi mo kailangan makipagdigmaan para ma-receive yung Holy Spirit. Ang kailangan mo lang ay desire na maranasan siya sa buhay mo. And ito yung isang bagay na hindi naranasan or hindi nararanasan ng mga young people in your generation. The power of the Holy Spirit. You ask, have the desire. Lord, gusto ko pong maranasan yung Holy Spirit sa buhay ko. Gusto ko po na i-guide ako ng Holy Spirit para makapag-share ako ng salita mo po sa iba. Have the desire to receive. Alam niyo, malaking tulong yung gagawin nating prayer and fasting. It will revive our inner person. It will rekindle the fire na nandoon sa ating kalooban para magamit tayo ng Panginoon sa paglilingkod. Marami sa atin, matagal na sa church, pabalik-balik tayo sa church, pero wala tayong nadadala sa Panginoon. Gawin nating masaya, no? Gawin nating masaya ang langit sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaluluwa dito sa church.